sa inyo lahat. Ako po si Elijah Joseph Pusit at kami po ang Group 4. At nandito kami para sabihin sa inyo ang buhay ng mga tao na sikat sa larangan ng sports. At ang unang taong sikat sa sports ay si Efren Bata Reyes. Efren Bata Reyes ay isang sikat na manlalaro ng bilyar na taga Pampanga, Pilipinas. Siya ay pinanganak noong Marso 26, 1954 at lumaki sa isang mahirap na pamilya sa Tondo, Maynila. Sa edad ng 5 taong gulang, nagsimulang maglaro si Efren ng bilyar gamit ang mga gamit ng kanyang ama. Dahil sa kanyang husay sa larong ito, naging regular siya sa mga liga sa bilyar sa kanto ng mga Tondo hanggang siya ay lumaki. Noong 1985, nagtungo si Efren sa Estados Unidos upang maglaro ng bilyar sa international circuit. Sa kanyang unang paglahok sa US Open, nagwagi siya at naging kauna-unahang ng American player na nakapag-champion sa nasabing torneo. Mula noon, si Efren ay nakapagwagi ng maraming kompetisyon sa bilyar sa buong mundo, kabilang ang World Pool Championship at Derby City Classic. Kilala siya sa kanyang kausayan sa paggamit ng kanyang kapangyarihan ng utak at kasanayan sa pagtutok ng bola. Si Efren Reyes ay kinilala bilang isa sa pinakamahusay na maglalaro ng bilyar sa buong mundo at isa sa pinakasikat na personalidad sa larangan ng sport sa Pilipinas. Tayo ng buhay ni Efren Bata Reyes kung paano siya naging sikat na manlalaro ng sports na bilyar. Sa ating listahan ay si Paeng Nepomuceno. Nepomuceno ay isang sikat na manlalarong Pilipino sa larawang bowling. Siya ay ipinanganak noong Nobyembre 30, 1957 sa Maynila, Pilipinas. Ang kaniyang ama, Rafael Puceno, ay isang veterano ng World War II at isa sa mga unang manlalarong bowling sa bansa. Nagsimula si Paeng Puceno sa kaniyang karera bilang manlalarong bowling noong siya ay 12 taong gulang pa lamang noong 1971, napanalunan niya ang kaniyang unang torneo sa Junior Bowling Championship sa Maynila. Pagkalipas ng 2 taon, napanalunan niya ang kaniyang unang pambansang titulo sa National Youth Bowling Championship. Noong 1976, naglaro si Nepomuceno sa kaniyang unang World Cup sa Terena, Iran, kung saan siya ay nakatamo ng ika-6 na pwesto mula noong nagpatuloy ang kaniyang tagumpay sa larangan ng bowling na kung saan siya ay nakapaghiwagi ng 4 na titulo World Cup at siya lamang ang nagawa nito sa kasaysayan ng bowling. Bukod dito, si Nepomuceno ay nagwagi ng 23 na kampyonato sa Asian Bowling Circuit, 6 na gintong Asian Games at 4 na gintong sa World Championship. Siya rin ay nagtamo ng 3 titulo sa American Bowling Congress Championship sa Estados Unidos. Bilang pagkilala sa kaniyang mga naging tagumpay, si Nepomuceno ay binigyan ng parangal na International Bowling Hall of Fame noong 1993. Siya rin ay nagsilbi bilang punong abala sa Pilipinas Bowling Federation at nagtayo ng Paeng Nepomuceno Bowling License sa Green Hills, San Juan. Sa kabila ng mga tagumpay ni Nepomuceno ay hindi nakalimot sa kaniyang mga pinagmulan. Bigay siya ng kaniyang support sa mga programa ng gobyerno para sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga manlalarong Pilipino at kaniyang mga kapwa bowling players. Sa kasalukuyan, si Nepomuceno ay isa pa rin sa mga kilalang manlalaro sa bowling sa buong mundo at patuloy pa rin siyang nagtuturo ng kaniyang mga karanasan sa larangan ng bowling at ayon sa mga kaniyang buhay kung paano siya naging sikat sa sport ng bowling.
Pangatlo sa ating listahan ay si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ay pinanganak noong ika-17 ng Disyembre 1978 at siya ay anak ni Rogelio Paquito at Diciono Datin Paquito. Ang kanyang magulang ay naghiwalay noong ika-6 na baitang matapos madiskubre ng kanyang ina na ang kanyang ama ay namumuhay sa ibang babae. Siya ay ika-4 na 7 magkapatid, 2 sa kanila ay isa sa ring pulkito at dating profesional boxero Albert Bobby Paquito at ang kanyang broadcaster Ronald Rola Paquito. Si Paquito ay pinakasalan si Jinky Jamora noong 10 ng Mayo 2000. Sila ay magkasama na may 5 anak. Sa kasulayan, sila ay tumira sa General Santos City, South Cotabato. Katungmuyan bilang puseyal, nagkaisang distrito ng Saran. Siya ay opisyal na hinaharang Kibang Saraling kung saan ang kanyang asawa na si Jinky ay tirahan niya. Sa edad na 16, si Pacquiao ay lumipat sa Manila para sumali ng boxing at noong 1995 ang pagkamatay ng kanyang binibitni at malapit na kaibigan si Eugene Bartuga ang nangdugyot sa kanyang para ipatuloy ang kanyang profesyonal na karera sa boxing. Ang kasunayang panahon kinilala si Pacquiao bilang pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan ng may kamanghang-manghang tagumpay. Naging kampiyon siya sa lalong disiplino ng Riston. Si Pacquiao noong 2021, noong Pebrero 2007, opisyal na in-announce ni Pacquiao na gusto niyang tumakbo bilang miyembro ng kumakatawan sa unang distrito ng South Cotabato. Siya ay tumakbo bilang partido level pero natalo ang kanyang kalaban na si General Aquino Custon noong 2009. Kinumpirma ni Pacquiao na tumakbo muli bilang puseyal pero oras na ito sarari noong May 13, 2010. Si Pacquiao ay opisyal pinaproma bilang puseyal ng kaisang-isang distrito ng sarari. Siya ay nakuha ng 1,052 points bilang puseyal ng boto laban sa kanyang kalaban na si Roy Chong Bayan nang nakakuha ng 60,899 na boto. Noong 2013, si Pacquiao ay nanalo sa ikalawang termino niya pagkakrusiyal ilalim ng Pardo mula Pilipinas, Lakas ng Bayan ng pinagdulan ni Vice President Che Morbinay at noong 2015 inagera ni Pacquiao na tumakbo bilang senador sa ilalim ng Unlimited Alliance sa pagmumuno ni Bintay. Noong Setyembre 2021, inahayag ni Manny Pacquiao ang kanyang kanunuhan para sa halahan sa pagka-2022 sa pagkagulo ng at ayon ang kwento ni Manny Pacquiao kung paano siya naging isang boksingero sa ngararan ng sports. At ang pang-apat sa ating listahan ay si Heidelin Diaz. Si Heidelin Diaz ay isang Pinoy weightlifter na naging kampiyon sa 2020 Tokyo Olympics sa
sa kanyang kategorya ng Women's 55 kg weightlifting event noong Hulyo 26, 2021. Siya ang kauna-unang atleta ng Pilipinas na nagwawagi ng gintong medalya sa Olympics pagkatapos ng 97 taon mula nang makamit ng bansa ang unang medalya ng Antwerp, Belgium noong 1924. Ipinakita ni Heidi Lim sa Zamboanga City kung saan nagsimula siyang maglaro ng weightlifting sa edad na 11. Siya ay nagsanay sa Philippine Air Force sa ilalim ng programa ng kanilang koponan ng weightlifting kung saan siyang nagsimula magtagumpay sa mga national at international competitions. Noong 2008, sa edad na 17, si Heidi Lim ay nagwagi ng kanyang unang gold medal sa Southeast Asian Games sa Thailand. Pagkatapos ng ilang taon ay ng pagsasanay at pagtsatsaga siya ay nakamit ang grupo sa mga pangrehiyon at pangdaigdig patimpalang kabilang ang 2008 Asian Games ng 2019 Southeast Asian Games. Ngunit hindi ito naging madali para kay Heidi Lim. Maraming mga pagsubok at mahirap ang kanyang naranasan upang maabot ang kanyang mga pangarap. Kasama na ang magkaroon ng mga injury at mga kawalan ng sapat na pondo upang magpatuloy sa kanyang paglalaro. Gayunpaman, ang kabila ng lahat na ito, nananatili siyang matatag at nagpakita ng kahusayan sa kanyang larangan. Sa wakas, sa Tokyo Olympics noong 2020, natama ni Heidi Lim ang pinakamataas na parangal sa kanyang profesyon, ang gintong medalya sa Women's 55 kg weightlifting event. Sa kasalukuyan, si Heidi Lim ay isang mga itinuturing na bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang tagumpay sa sports at kanyang pagiging inspirasyon sa kabila ng mga pagsubok at ayong ang buhay ni Heidi Lim Diaz upang paano siya nagiging sikat sa sport na weightlifting.